Hi mga B! So for today's video nga, ikukwento ko naman sa inyo yung unang pagdating namin dito sa Japan. At pati na rin yung mga experiences and life journey namin umpisa nung dumating kami dito sa Japan. And by the way, mala MMK nga pala yung kwento natin for today's video mga B. At sisimulan ko na yung kwento habang nagluluto at naglilinis ako ng bahay kasi day off ko ngayon. Actually, maganda talaga dito sa Japan pero sa totoo lang, madaming adjustment at changes na kailangan kong i-adjust umpisa nung unang dumating ako dito sa Japan. Nung una nga, nanibago kami sa environment kasi sobrang tahimik at wala ka man lang marinig na kahit anong ingay. Magkaiba kasi talaga yung bansang Japan at bansang Pinas. Mapa-culture man, environment, beliefs at government dito sa Japan. Hindi gaya sa bansang Pinas na kahit saan ka pumunta, maingay pero masaya pa rin. Iba pa din kasi talaga kapag nandun ka sa sariling hometown mo. Pero depende pa din kung ano yung nakasanayan mo. Kung gusto mo ng peaceful life at tahimik, dito ka mag-migrate sa Japan. Pero kung gusto mo ng maingay, dun ka sa Pinas. Pero sa sitwasyon ko naman mga B, mas gusto ko ng pera at mukha kong pera kaya pagtsatsagaan ko na lang mag-stay dito sa Japan hanggang matapos yung contract ko. At since sobrang layo ng sahod na kikitahin mo sa Pinas compare dito sa Japan, kaya dito na lang me. Almost 1 year din bago ako makapag-adjust sa bansang to. Nung una din, sobrang boring na kami at hindi namin malaman kung saan ba talaga kami pupunta para mag-enjoy. At since bago pa kami ng mga panahon na yon, hindi rin kami marunong magbiyahe at mamasyal. Kaya buti na lang may mga kasama akong magaling magamit ng Google Map, kaya nakikisabay na lang ako. Nung mga unang taon nga, sobrang lungkot ko at hindi ko alam kung bakit eh. Tapos nung unang dating pa nga namin dito ay nag-aral muna kami ng 1 month bago mag-umpisa sa trabaho. Alam mo yun girl, yung boring ka na pero kailangan mo pa rin mag-aral ng Nihongo. Yung kasi talaga yung pinaka-requirements ng bansang to, ang mag-aral ka muna ng 4 months bago ka mag-umpisa sa trabaho. Kanya ng process kapag trainee visa ka pa lang dito sa Japan. At syempre, kapag trainee visa ka pa lang, wag ka munang mag-inarte pagdating sa trabaho. Hindi pwedeng nag-Japan ka lang arte-arte na, no? Most of the time, sobrang bigat kasi talaga ng trabaho dito kapag trainee visa ka pa lang. Pero kung sanay na sanay ka talaga sa mabigat na trabaho sa Pinas pa lang, petics na lang to sa'yo. At since medyo sanay-sanay naman ako sa mabigat na trabaho, kinaya ko na lang. Charot. Sa totoo lang, sobrang nahirapan din ako nung una kasi sobrang bigat talaga ng trabaho ko. Halos everyday, sobrang sakit ng katawan ko nung mga una pa lang. Alam mo yun girl, yung pakaramdam na lagi kang nagbubuhat ng isang sakong bigas. At minsan nga, nagkukunwari na lang ako na may sakit para makapag-absent sa company kasi hindi ko na talaga kaya as in. Halos mangiyak-ngiyak ako noon pero nung nakita ko yung sahod ko nawala na lahat. Charot. At dahil nga sa sobrang bigat ng trabaho ko, pumayat ako ng sobra. Pero okay lang mga B, pabor naman sa akin kasi gusto ko talagang magpapayat sa Pinas pa lang. Pero ngayon talaga mga B, sobrang nakapag-adjust na kami sa trabaho at petics na lang sa amin. At gusto nga namin laging may overtime kasi mukhang pera nga kami kaya kailangan pag uwi ng Pinas may pera kami. Charot. And by the way mga B, hindi pala madali mag-ipon ng pera dito kasi sobrang mahal ng cost of living at mga expenses. Kaya kailangan marunong ka talaga humawak ng pera para pag uwi mo hindi ka nga. At pagdating naman sa environment, nakapag-adjust na din kami at sanay na din kami makipag-usap sa Hapon kahit na minsan Nihongo wa karunay. Pero don't you worry mga B, may translator naman kaya survivor in person. Pero kagandahan naman sa company namin mga B, kahit actions lang nagkakaintindihan na kami. At kagandahan din dito, walang discrimination kaya kahit sino pwedeng mag-apply. Kaya naman hindi na kami nagtataka sa ibang mga katrabaho naming Hapon. At dead man na lang sa amin kapag may nakasalubong kami, nagsasalita at tumatawa mag-isa. Pero nagagawa pa rin nila ng maayos yung trabaho nila. At sa sobrang sanay na nga ako, minsan tumatawa na rin ako mag-isa. Charot, hanggang dito na lang. Bye!